Okay, Raider 150 Fi all the way from Tansa, Cavite. Yan, nakabaklas na at dinala lang nila rito na dala ng van, no? From Tansa, Cavite. So nagpa-estimate sila sa akin nung una kung magkano magagastos. Kaya lang hindi nila na-declare to. Ayun, sabog oh. Sabog. Hindi nila na-declare kaya sobra talaga yung estimate na mabibigay natin ngayon. Siyempre sigurado yung black wasak. Okay, ito yung status ngayon nung kanyang makina. Sigurado may tama to. Ayun o, sikip na ng ikot. Yung galaw. Ayan. Tapos, ito yung mga pyesa niya. Yung head yung pinakaunang na damage. Pati itong block. Tapos yung connecting rod. Yung mga cams, hindi natin alam. Yung mga laman loob ng ibabaw ng head, mukhang okay naman. Ayan. So mamaya, i-check natin to kung ano pa yung mga na-damage dito sa loob, sa ilalim, no? At ang history nga pala nito guys ay pina-refresh after 3 days sumabog daw. So paano mangyayari yon? Ngayon itatanong natin kay boss kung ano yung dahilan ng pagkasabog ng motor na bagong refresh. Ano yung naging reason kung bakit sumabog? Ano yung mga possible reason, no? Yun, tanungin natin ngayon. Tapos, saka natin buksan. Okay? Boss, saktong-sakto. Busy ka dyan. Istorbohin kita. Ito kasing isang Raider dito. Sumabog yun after 3 days from refresh. Dito ginawa? Hindi, sa iba. So, from Tansa, Cavite pa sila. Ngayon, ang naging problema nila, boss, sumabog, diba? E ayaw na nila dalhin doon, ibalik. Baga gusto nila dito na direkta sa atin. Ngayon, itatanong ko lang at gusto lang din naman malaman ng karamihan. Ito normal na magiging tanong kasi ito, boss. Ano yung dahilan o mga posibleng dahilan kung bakit sumabog yan? Ikaka-refresh lang. Kaka-refresh lang? Oo. Mga possible na nangyari, pwedeng mangyari. Paano pagkasabog? Wasak yung head, boss eh. Dito tayo. Tignan mo, oh. Ayan yung sura ng ano. Ano yung sino? Ano yung ECU nito? Stock ECU. Stock remap. Remap? Stock remap. Ano na sumabog? Ilang RPM? Wala po kwenta takbo. Mabagal lang ang takbo. Tapos sumabog. Sa bagay, kung ano, pwedeng ma-damage ka kung masyadong mataas ang RPM. Nasaan yung piston? Kailangan natin ma-imbestigahan. Ayun, boss. Dito, oh. Ito na lang yata natira, boss. Siguro. Hindi, ano to? Mataas ang RPM niyan, boss. Hindi ako maniwala 50 lang takbo. Oo. Ang taas ang RPM nito. Tingin mo, mataas ang RPM na. Sa tono to. Sa tono pwede. Ano pa, boss? Timing. Kung sa timing, wala sa timing, mapabalik ko lang yan. Oo. Hindi malulusaw ang piston. Oo. Alam naman natin na pag nalusaw ang piston, init. Sa init. Oo. Ay, hindi ito piston. Ito yung kapiraso ng piston. Ayun pala, ang kapatid. Ayan, Yun. boss. Sa tono to, bagong refresh, nabago yung setting ng makina. Oo. Kumbaga yung remap doon, nakatono doon sa bago gawin. Yung nabago na dapat, napatune ulit. Napatune. Yung iba yung setting ng Napatune or napacheck man lang yung napacheck tono. yung tono. Oo. So mamaya, nag-lean pala ng sobra. Oo. Na spirit mo ng sabihin na natin, nasagad mo ng 13,000. Doon siya nadali. Gilak naman yung piston. Kasi kung hindi mataas ang RPM, hindi makakaganyan yung piston. Kung wala naman sa timing, mababalik ko lang to. Oo. Sa piston pin, boss, pwede mangyari yung ganyan. Pwede, pero hindi makukuto lang ganito. Oo, sa bagay. Kakayad lang yun. Ba, wala, piston pin, natanggal yung lock. Oo. Kakayad lang siya sa block. Ito, walang kayad eh. Kumayad lang dito yung ano eh. Tama na nung Tama ito. ng piston. Sa tono yan, pinakasagot ko dyan. Okay. Nasa tono ng ECU after refresh. At mataas ang RPM, turbol. Sige.
So yun, konting ano lang natin yan, no? Konting ideas lang galing kay boss sa mga investigation niya rito. At una nga niya nasabi na hindi siya naniniwala na mababa lang RPM nito. Mataas to guys, mataas na RPM to ginamit o sumabog. And yun na nga, isa sa nakikita niyang dahilan pwedeng sa tune ng ECU, dahil nga nirefresh at hindi na pa-check yung AFR kung tama ba. Mamaya nag-lean daw ng husto. Yung isa rin yun. At yun, tignan natin yung ilalim. Okay, bibiyakin na to, bababa na diretso. Ayun nga, isa pa to. Throttle body niya ay 36 yata to. 36 mm. Okay. Pwedeng magbago nga talaga kaagad ang tune nito. Kahit ni-refresh lang. Sana napacheck kung ano, kung kamusta yung tono. 36 nga boss eh, 34, 36. Aftermarket na yung throttle body. Anong injector nito? Ano injector nito? Injector na gamit. Stock injector. Yun, stock injector pa. Tingnan ko nga. Oo nga, stock injector. Pwedeng nag-lean nga to. Okay guys, ito na. Nabiyak na. Okay. Clutch side is wala namang kinalaman yan. So ito na yung pinagbiyakan niya, no. Hinugot na rin yung sigunyal. Puntahan natin dun sa ano natin, sa buuhan, kung saan binubuo yung mga binibiyak nating makina. Ayan, nililinis na siya. Tapos dito, ito yung mga pyesa-pyesa dito na mga binubuo pa. So ito yung kanyang sigunyal. Medyo mahina na to, itong connecting rod. Hindi natin ilalagay yan kasi may ano ba yan, history ng pagsabog. Oo, syempre, baka madali. Ayan, makita nyo, baliko. Baliko siya, Kuya Jim. Baliko. Oo. Connecting rod lang papalitan natin dito. Connecting rod lang. Okay. Ayan, nakita nyo. Baliko. Papalitan natin ang connecting rod. From Imus, Cavite pa to guys. At maghihintay lang sila hanggang hapon. At makukuha na nila to mamaya. Okay, ganun tayo dito. Isang araw na gawaan, kaya naman basta kompleto sa pyesa. Buong buo na guys. So pinalitan yung head. Tapos anong head na pinalit natin? Original brand new. Yung takip boss. Yan talaga yung takip niya. Sa inyo na to. Yung cover niya yan talaga. Hindi ka nila yan. Okay. Nilasgasang ni Jim. Oo. Sige. Brand new yung head na pinalit. Tapos ito yung mga pinagpalitan. So pakita ko muna sa inyo, no. Isa-isayin natin. Ayan ulit yun, no. Damage. Oh, tapos yung block. Yung piston niya na lang natira. Balancer. Shafting ba to? Ayan. Tapos itong mga gear. Ang balancer gear, guys. Tapos yan, medyo malaki-laki yung gastos nito, ah. Tapos yung cam holder, black sigurado. Ayan, ngayon itong ECU na to na naka-remap to babaguhin muna natin. Tutusukan muna natin siya ng medyo rich ng konti para habang break-in ay safe yung makina. Tapos papabalikin na lang natin dito para sa final tuning or kung saan niya man gustong ipa-tune. Ang importante kasi dito, yung block kasi kailangan siyang maayos, no? Yun lang naman. At tutusukan ko muna to, then i-reach lang natin ng konti tapos ito-test drive na. So ito na yung ECU nila guys, at naggawa na rin tayo ng mapping dito. Nilagay ko na lang semi-rich na for break-in, no? Ayan. Para kasi yun yung isa sa nakikita dahil nga nagpa-refresh. Baka mamaya or pwedeng sa tune nangyari, no? Nagbago dahil nga nung ni-refresh. At baka may nabagong setting. So ngayon, sasalpak muna natin yung kanyang break-in, no? For break-in lang muna. Ayan. Okay.
Oh, error. Wait lang. Kasi yan, habang ginagawa natin, ayan, meron pa tayo isang nire-remap dito. At ito, kailangan lang din natin tong maayos bago natin salpak. So, flashing tayo. Okay. Oh. Okay na. Uy, wala singaw. Okay na, mandar na. Timing kasi maingay yun eh. All good na, Kuya Jin? Yes. Okay, anong oras natin sinimulan? Tanghali, no? Mga alas 12. Oo. 4 na oras din, tinrabaho. Ganun. O, alas 4 na eh, 4:10. So, yun. Ginawa ni Kuya Jim ng 4 na oras. Hindi, natagalan siya maglinis. Sa linis na tagalan. Ayun. Tapos ano pa, bagong head pa, bagong setting, no? Naglapping ka pa. Lapping. Ayan. Okay. Babalik na to ng Tansa Cavite. Layo. So, sasampalan nila ulit sa van. Check natin yung resibo. No? Oh. Kung magkano. Kung gaano kasakit. Oh, ito lahat. 2 page. Cylinder head, oh. Umabot ng 10.3. Oh. Ito pa. Ayan ang total, guys. 33,803 total niya. Okay.